Yun guys, pag-usapan natin tong si idol natin na si Jay. Si Jay ano ba to? Jay Banateros. Yan. Hindi ko kilala masyado. Kalimutan ko na yung pangalan nito. Kamukha siya kasi ni Boss Dada eh. Hmm. Oh, komentahan natin to yung sasabihin niya. Panoorin natin kung ano yung mga ikikwento niyang kababalaghan ngayon. Ang tindi nung sinabi ni BP Sara mapatungkol doon sa mga kababayan natin na OFW na naiipit ngayon sa gera. Alam nyo, habang pinapakinggan ko yung video, nanggigigil ako, putang ina. Nanggigigil ako na, alam nyo, unang-unang priority dapat ng administrasyon ang mga OFW. Priority yan. Bakit? Bakit mas priority ang mga OFW kaysa sa nandito sa atin, kaysa nandito sa Pilipinas pag sa mga ganyang sitwasyon? Unang-una, yung mga OFW na nasa ibang bansa, hindi nila kabisado ang kalakaran doon. Ang hirap ng Natural OFW nga eh. Natural na nasa ibang bansa. Normal. Tulad ko, OFW. Ba't ang dami niyong reklamo din sa Pilipinas? Kesyo ganito, kesyo ganyan. Binobomba na. Kayo yung nagpapanik, pero yung mga nasa Dubai, namamasyal pa. Panik kayo ng panik. Wala naman kayo sa abroad. Grabe, ang titindi nyo talaga dyan. Ang lupit nyo, ang lalakas nyo. trabaho doon. Malayo pa sila sa pamilya nila. Yes, agree ako sa sinasabi mo. Mahirap ang trabaho, malayo pa kami sa aming pamilya. Tapos hindi sila magawan, hindi sila matulungan. Ni kesyo ano nga daw, kesyo ganito. Di ba naman kasi ang mga pinagsasabi niyo, puro may daw. Paghahalataan kayong chismoso eh. Kesyo ganito, kesyo daw, ito. Ano yun? Walang kasiguraduhan? Nak na nga. Wala daw plano, baka Down na naman. daw pag may nagpalipad ng eroplano, baka may bumomba, ito ganyan, maraming dahilan eh. Totoo naman kasi yun. O, nabalitaan mo yung 3 jet fighter ng Amerika sa Kuwait. O, diba nagkaroon ng friendly fire? Ang gusto mo, isakay kagad yung mga OFW sa aeroplano kahit ang gulo-gulo pa ng sitwasyon doon. Tapos pagka natamaan ng missile, sino sisisihin nyo? Kasalanan nito ni BBM. Hindi na naman nag-iisip. Yung bobo niyong presidente. Yan tayo eh. Utak nyo is mindset. Utak na is mindset. No? Hindi. Iba kasi yung mindset nyo. Parang inaano nyo kasi, parang isinasangkalan nyo talaga si BBM, no? Magkamali. Diba? Tama ako, mamili ka. Ewan ko dito sa mga Banateros, medyo agilid eh, ganun ba? Tuloy! Pero sinabi ni BP Sara na kayang-kaya naman talagang magbigay ng tulong doon. Bakit hindi ba ginawa ng gobyerno? Yung mga DDS, nag-iiyakan, no? Ano sabi? Nung nagbigay ng ayuda doon, mga relief, mga pagkain. Ang sabi, yung gobyerno nyo, hindi na chine-check kung sino yung mga binibigyan. Sino yung magaganda yung trabaho doon. Yun pa yung mga binibigyan.
Ang dami yung reklamo sa buhay. Hindi alam ng gobyerno kung saan lulugar eh. Dami yung ano. Ang lala ng oposisyon mo, BBM. Ayop na yan. Na magpapauwi sa mga OFW. Hmm. At may kaibigan pa nga daw siya eh. Putragis na daw yan. Ay. Kahit naman ako eh. Ito real. Totoo. Kabahay ko mismo. Nakauwi galing United Kingdom. Bale, ano siya? Nag-Kuwait. Kuwait siya. Eh, na-cancel. Di ba binomba yung airport? Kali siya dito. O, syempre, rebook ng ticket. Kuwait din ako next month. Next month, Kuwait din ako. Sana nga maayos na. Para di na ako mag-rebook. Sayang ang pera, boy. Sayang yung bayad ni BBM. FYI, daw tumatanggap ng bayad niya ni BBM. Bato ko pa sa kanila yun eh. Tama yan, patot. Ayan. May kaibigan pa nga daw si VP Sara Duterte na Pang ilan daw mo na yan? Nakakadaming daw ka na. uwi na. So, ibig sabihin, okay na. Pwede nang kung talagang gugustuhin ng gobyerno. Alam mo, ang pwede lang talaga, open na ngayon, kasi yung isa naming tropa kagahapon, umuwi din siya. Saudi. Open naman po siya yung Saudi. Open na po. Totoo po yun. Open na yung Saudi. Yung ano nila. Flight. Yung Kuwait lang, hindi. Yung mga malalapit na sa Iran. Yun. Abu Dhabi. Open na rin yan. Alangan naman na kukuha si BBM ng mga OFW para pauwiin sa Pilipinas doon mismo sa gulo gamit eroplano. Anong gusto nyo? Gamit bus? Papuntang Pilipinas? Tawid dagat? Ay, ang tindi ng utak mo. No. Kaso, wala talagang pakialam ang administrasyon sa atin. Putangin na talaga yan. Sinasabi nitong walang pakialam. Ang dami-daming programa ng ng administrasyon. Ano walang pakialam dun? At saka, sabihin mo, kakasabi mo lang. Unahin ang OFW, tapos isasama mo. Wala talagang paki sa atin. Ano ba talaga? Ang gulo mo ah. Taka na kasi umirit, mataba ka pa naman eh. Kumikita ka naman. Di ba? Wala kang trabaho, kumikita ka. Di ba? Paano yun? Ay, nako. Bakit wala silang pakialam? Ordinaryong Pilipino lang tayo eh. Kay Pangulong Duterte nga na isa sa mga kilalang Naman tayo. Yan na naman tayo. Pilit yung isinisiksik yung tao. Nananahimik naman na doon. personalidad dito sa bansa natin at naging presidente pa, 'di ba, hinamak nila. Wait lang, parang natural may kasalanan yung tao eh. Hindi naman kasi sa Pilipinas sinampahan ng kaso si former president. Sa ICC siya sinampahan ng kaso. Kaya sa ICC siya nililitis ngayon. Akala ko ba, sabi ng mga DDS, nung pinadala si Tatay Digong sa Netherlands, sabi, yari ka BBM, kumagat ka sa plano ni Tatay Digong. Diba? Ayan yung ini-insist nyo dati. Sinasabi nyo, yari na si BBM. Kumagat sa plano ni Tatay Digong. Bakit? Hindi niya ba naisip pagplanuhan kung paano siya uuwi?
Hmm. Bakit nag-iiyak kayo? 'Di ba plano niya naman 'yun? At ginusto niya rin 'yun. Dati pa niya ng ano 'yan, wish 'yan na papuntahin agad yung ICC dun baka hindi na siya maabutan. Tapos ngayon nag-iiyakan kayo. Ini-insist niyo lang ini-insist. Eh, yung tao nananahimik dun. Hmm. Si Pastor Apollo Kibuloy, hinamak din nila. Tapos, Lahat, ang dami. may mga kaso yan yung mga yan. Hmm. Ano, bakit niyo ba pinoprotektahan yung mga taong may kaso? Hmm. Yung dapat managot sa batas. Sabagay. Bahala kayo. Ayoko na. Yung 18 Marines ngayon, si Gutesa, hinahamak nila. Si Gutesa, una pa lang, sasalaysay pa lang niya, sablay na eh. May sinumpang salaysay siya. Dapat galing sa kanya mismo. Bakit parang si Marcoleta pang nakakaalam? Kahit na hindi niya nabasahin yung ano na yun, statement niya eh. Kabisado niya lang yun. Kasi galing sa kanya yun eh. Ba't nalilito? Kailangan ng script. Nagkakagulo pagka ganyan. Medyo ano. Woo! Nangina. Tapos yung 18 Marine, inahamak, sabi mo. Oh, may press con ka ganina, ba't di sila tumuloy? Tapos 18 Marines, ngayon naging 10. Tapos nung sa Jessica Sao, I think 7 lang sila. Ano yan? Paano magiging credible yung pinakitang ebidensya ni Levy Balingod? Yung nagbibilang sa counting machine, may dalang takip ng kaldero. Ano, mga kasama, luto na ang tinola. Aray ko. Kaya tuloy natin. So sobrang nakakagigil dahil kayang-kaya naman pala solusyonan ng administrasyon yung problema mapatungkol sa mga kababayan natin OFW na nasa ibang bansa na naiipit sa kaguluhan doon pero hindi nila ginagawa ng paraan. Para sa akin lang guys, coordination lang naman talaga ang kayang gawin ng administrasyon ngayon kasi may mga sekretary sila dyan sa iba't ibang bansa tulad ng DMW, yan. Yung mga embahada, ganun. Coordination lang ang kaya nilang i-ano dyan. Hindi si BBM mismo yung pupunta dyan para magligtas ng mga superhero. Ayun na nga di magkanda ko ba sa kakatrabaho? Papupuntahin nyo pa na ganyan sa gera na yan. Coordination yung advice sa Pangulo papunta sa mga sekretary niya doon sa iba't ibang bansa na yun, sa gitnang girahan. Sa Middle East. Yun lang talaga magiging advice niya. Tapos, siyempre, I think, may pondo yan. Hindi pwedeng wala. Kailangan talaga muna nila na ang mga Pilipino pumunta sa safe na lugar. Kahit ngayon ate ko na-advisean ko na pumunta ng safe na lugar. Pagka nag-alarm ang cellphone, nag-warning, punta siya ng bomb shelter. O kaya pumunta siya ng open area na walang mga building. Yun ang advice ko sa kanya.
Tsaka dalhin mo na rin yung passport mo. Oh, yun lang naman yung advice ko sa atin. Ganon din yung si BBM. Advice lang din ang magagawa niya sa mga sekretary niya. Tapos ang mga sekretary niya, sila yung magkakandak ng ng yung paano ang gagawin ng mga Pilipino doon, kung ano assistance ang kailangan nilang maitulong, yun. Tsaka sasabihin yung eroplano, padala ng eroplano doon sa gitna. Paano nga, sarado yung airspace nila. Hmm. Pupuntahin mo ng Iran, di sabog yan. Oh, imbis na yung OFW, makauwi pa ng Pinas, naku, may baon, imbis na chocolate yung dala, missile. Diba? Buti ka mo talaga natanong ng isa sa mga Banateros brothers na si Boss Daday mapatungkol sa OFW. At doon ko naliwanagan kasi iniisip kasi natin na baka nga talaga totoo sinabi ni Marcos Jr. na hindi makakapagpadala ng mga eroplano doon at para sunduin yung mga OFW dahil mahirap, dahil delikado. At kamakailan lang may binalita, may 34 ata kung di ako Ganina yan. Mali ng mga OFW na napauwi. Pero magtataka ka, ba't nagrereklamo si Erwin Tulfo na bakit walang kumikilos na para tulungan yung mga OFW doon sa Iran? So, masasabi ba natin na peki lang yung mga umuwi na OFW? Karamihan kasi sa mga na-stranded dyan ay hindi naman talaga. Yung iba doon is tourist. At saka yung iba doon, ayun yung naging layover nila. Oo, ganun yan. Tutulong ka sa Iran, napakagulo-gulo. Oh. Ang gagawin talaga ng mga Pilipino dyan, pumunta ng safe na lugar. Antayin yung advice ng mga sekretary ni BBM doon sa yung DMW ba yun? Ng advice. Kung saan sila pupunta, kung saan sila magkakaroon ng pagsusundo, kung saan sila susunduin, kung saan yung mas magandang daan. Kasi nga, minsan, pag nagbas sila, ang sabi, baka mapaghinalaan sila. Baka bombahin lang din. Alam mo naman na yung na yan napaka niyan sa Iran na yan. Isipin mo yung ISIS. Di ba? Galit na sa mga Christians. Kasi bakit nagrereklamo si Erwin Tulfo? At buti na lang may SMNI, may Vox Populi, may Puta, mukhang ako yung nabudol mo dun, boy, Bandang uli, nag-promote ng page ang puta. Yung SMNI, marami pa yung views ni Kuya Alfred Mark Guzman, sa AKA Canada. Kuya Canada. Kala ko, okay na, bigla ka naman nag-promote ng page. Yun lang. Banateros Brothers, at ngayon, pakipollow nyo na lang din yung bagong pages ng Ibalik ang Tapang at Malasakit. YouTube tsaka Facebook, meron yan. So, dito ko na puputulin, guys. Wala na, nagpo-promote ng chat. Binudol lang kayo. Una, paawa. Sunod, pa-promote na. Ganun yung ay, pwede, Guevara, ang tindi mo. Nalaman ko yung pangalan. Che Guevara, okay. Upla yan. So, hanggang dito na lang puputulin. Maraming salamat. Patuloy na panonood nyo dito sa
sa akin. Ay, naging si VP Sara. Yung mga aligasyon laban sa akin, dapat hindi naman na sana nila tinutuloy yon. Maraming problema ang bayan natin kaysa naman sa mga aligasyon laban sa akin. Ganito na lang. Maraming salamat. Goodbye.